Abay mga kaulam, kain muna tayo at malamig ang panahoy ako'y nagtinola ng isang mainit-init, nilagyan ko ng maraming spinach. Sabi nga nila iba na ang maraming gulay sa katawan at talagang yay magandang panlaban sa mga sakit ngayon. Isawsaw natin sa toyong may lemon at para medyo may lasa-lasa naman. Ayan, at ako ngay mag-uumpisa ng kumain mga kaulam. Pagkagay ang galing sa trabaho ay talagang anong pagkagutom at sa trabaho na may hindi makakain ng sundo. Dini ay napakalamig na lalo sa umaga, sa tanghali na may ayos lang pero talagang sa umaga mapapakilig. Kaya kasarapan talaga itong mga ganitong tinola na ulam natin at maghigop-higop naman ng sabaw. Maiba ko ay kumusta naga kayo? Ako'y matagal nang hindi nakakapangumusta sa inyo. Naging busy sa school dahil kami ay mayroon na namang observation at inspection. Maigi at natapos na kahapon talaga naman mga kaulam. Bangingi ako pagdating sa bahay. Ayong pagdating, kakain ka lang ang dalas-dalas. Bubuksan mo na uli ang iyong laptop at trabaho na uli mga hanggang alas 10, alas 11 walang patid. Talaga naman mga kaulam, nakakaulaga na rin minsan ang ganitong buhay. Ay ano gang gagawin? Wala naman tayong choice. Maiba ko sa pulong mga kaulam ay umuwi na nga pala ang inay, aking inihatid na sa airport ng isang araw. Dahil nung New Year, nagsabi na siya sa akin talaga na uuwi na raw siya at marami kaming napag-usapang dahilan. Nagkasundo naman kami ng maayos dahil kung ako nga ang masusunod, gusto ko narito na lang siya. Sabi ko na lang sa kanya, pagka okay na ang lahat ulit, ay babalik na lang siya dito pero parang aayaw niya na rin. At yun nga, meron din siyang ibang dahilan din kung bakit aayaw niya nang bumalik. Pero ang totoo talaga, gustong-gusto na niya dito sana tumira. Dahil dito daw, hindi daw siya nai-stress, wala daw siyang stress. Nung dumating daw siya dito, 36 kilos na laang siya. Tapos ngayon daw, nahirapan na daw siyang isiper ang kanyang pantalon dahil 40 kilos na daw siya. Pero may mga bagay talaga mga kaulam na hindi natin pwedeng ipilit. Kapag Diyos ang nagdesisyon kung saan talaga tayo, ay doon talaga tayo. Sabi ko na lang sa kanya, ako na lamang ang uuwi-uwi doon para dalawin siya. At yun, magbabanding-banding pa din at saka siguro mga ilang buwan ako'y uuwi din para magbakasyon. Hindi na magbakasyon dahil talaga namang wala naman ang bakasyon sa aking buhay, kundi para may mga aasikasuhing mga bagay-bagay. Ito talaga ang buhay ng OFW, malayo ka sa magulang. Sa bagay, narito ang pamilya ko, pero iba pa rin yung sarili talagang lugar mo. Sarili mong bahay, na kahit anong gawin mo, pwede mong gawin. Iba pa rin yung uuwi ka sa probinsya, na kahit anong oras sa umaga na gusto mong gumising, kaya mong gawin iyon. Hindi kagaya dito sa abroad, talaga namang hindi pa sisikat ang araw, talagang hindi pa natila ako ang manok ay gigising ka na dahil makikipag-unahan ka na sa kalsadang matraffic. Ibang-iba pa rin talaga mga kaulam ang tumira ka sa sariling bayan, sa sariling lugar, sa sariling bahay. Ibang-iba pa rin yun talagang kaya mong lutuin ang lahat ng pagkain gusto mong lutuin dahil dito naman pwede ko ding lutuin. Ang problema lamang ay ang tuyo at saka ang bagoong. Pag gusto kong maggisa ng bagoong ay talaga namang pag umamoy na yan sa aming buong bahay. Tapos lalabas pa yan sa building doon sa pinaka kapitbahay namin ng amoy ay talagang kakatukin ka talaga ng mga kapitbahay sa amoy. Lalong-lalo na ang tuyo ay mga kaulam ay hindi naman ninyo naiitanong ay paborito ko pag may mga sinabawang gulay o sinabawang isda. Gusto ko talaga mga kaulam ay may mga pritong tuyo o kaya yung mga dilis-dilis o pritong tuyo, pampaalat baga sa pagkain. Ang problema nga mga kaulam dito sa abroad ay ang amoy. Kung bakit baga naman talagang ayaw na ayaw nila ng amoy niyan. Nakakaranas talaga kami kinakatok ng kapitbahay. Bakit daw may nabubulok? So pag nasa Pilipinas tayo ay pabanguhan lamang ng amoy ng tuyo. Anong klaseng tuyo? Danggit, tuyo, o tuyong pusit, o kahit na anong tuyong dilis. Pabanguhan na lamang ang sabi. Yung ay bangong-bango at tayo gutom na gutom pag tayo nakakaamoy noon ay di ni kakaiba. Pag sila nakaamoy ay sila'y sukang-suka naman. Isa yan sa mga bagay na hindi, yan lang ang nagagawa ko pero hindi para-parate. Hinahayaan ko minsan kami katukin. Bahala kayo sa inyong buhay basta ako'y gusto kong kumain. Ang asawa ko kahit papaano'y nasanay na rin pero hanggang ngayon kahit na nagre-reklamo pa rin talaga siya sa amoy pero wala din siyang magawa dahil alam niya na gusto ko talaga minsan kumain ng tuyo mga kaulam. Yun lamang talaga at baw.